Today is Sunday and samahan niyo akong bumili ng pagkain sa Big C. So ito pala yung bago kong apartment. Meron siyang elevator na super na-appreciate ko kasi dun sa old apartment ko wala talaga. Kailangan kong maghagdan everyday. So maglalakad lang tayo papuntang Big C kasi malapit lang naman. Pero kung tinatamad ako, pwede naman akong magmotor. 20 baht lang naman. So since nagtitipid tayo kasi wala pa tayong sweldo, kailangan ko maglakad. Siguro mga around 1 kilometer lang naman. So tuwing weekdays, hindi na po ako nagluluto. Bili na lang po ako sa labas. Weekends lang po ako nagluluto. So first stop po natin ay sa skincare section. Paubos na kasi yung serum na ginagamit ko. Ito pala yung gamit ko, Garnier. And since may natira pa akong isang pangsigang at saktong nagtikrave ako ng sinigang, maghanap tayo ng salmon. Wow, salmon! Kaso habang naglilibot ako, parang, nawiwindang ako sa mga presyo. Hindi ako sanay sa mga presyo kasi sa dating place ko dito sa Bangkok, napakamura lang talaga ng mga bilihin, lalo yung mga gulay. Pero ngayong malapit na tayo sa city center, wala lang akong magagawa kundi pumikit na lang. So since magsisinigang tayo, kailangan natin ng kangkong, 22 baht. Pero ang konti. Tapos naghanap ako ng kamatis. 39 baht ba naman yung 5 pirasong yan? Grabe, mahal naman. Pero I understand, nasa Big C ako eh. Anong ina-expect ko? Pero yung 5 pirasong yun, mabibili ko lang ng 10 baht sa talat. Or dun sa market talaga nila. Talat ang tawag nila dito. Bumili din pala ako ng eggs. Alam nyo na, ito yung nagsisave sa akin kapag pecha de peligro na. At syempre, yung pinaka-importanting ingredient ng ating sinigang, syempre, salmon. Look at the price, guys. 50 baht lang. Ito naman ang gusto ko sa Big C pagdating sa mga meat nila, fish, ganun. Lagi silang nagsisale. Tsaka maganda rin dito yung may ready to eat ng mga pagkain. Bagay sa mga tamad magluto like me. Or yung mga walang time na magluto like me din. Kasi kung kukomputin mo, parang same lang din naman ng presyo. I mean, yung mga gastos mo ba kapag magluto ka, parang same lang din kapag sa mga ready to eat ng mga pagkain. One of the challenges na hinaharap ko every month dito sa Thailand as an OFW ay budgeting. Lalo na kapag wala kang extra money, kailangan mo talagang mag-budget. Saka hindi pwedeng waldas ka lang ng waldas ng pera dito. Hindi ka namang magwaldas, pero kung may iwawaldas ka, but just like me, as a breadwinner, I mean, backup ng family, kailangan kong mag-save ng para sa sarili ko at para may maipadala din ako sa Pilipinas. Gusto ko lang sabihin na ang buhay dito sa abroad ay hindi ganun kadali. Yun lang. Bye!